Magandang buhay po. He is risen. Maligayang muling pagkabuhay po sa inyong lahat. Our topic today, on the road to Easter, against CFS. Ano po yun? CFS stands for Compassion Fatigue Syndrome. Hindi ko po inimbento yan. Compassion fatigue, also known as a secondary traumatic stress disorder, is a condition characterized by a gradual lessening of compassion over time. In time, compassion fatigue has been known by other names, like secondary victimization, vicarious traumatization, or secondary survivor. Sufferers can exhibit several symptoms, including hopelessness, a decrease in experiences of pleasure, constant stress and anxiety, and a pervasive negative attitude. This can have detrimental effects on individuals, both professionally and personally, including a decrease in productivity, the inability to focus, and the development of new feelings of incompetency and self-doubt. The medical profession, with its tremendous physical and emotional demands, naturally predisposes physicians to compassion fatigue. In this Easter journey, in the spirit of the Lord's rising into new life, we would like to look at some steps to our personal reawakening, to free ourselves from the shackles of compassion fatigue. Pambihira, no? Nakakatakot ito. Pero ang good news po ay ito. May magagawa pa rin naman tayo para labanan ito. Let me share with you po ang sariling Easter journey ko laban sa Compassion Fatigue Syndrome. Hopefully, makatulong po sa atin ito para sa lahat sa ating may bagong pagkabuhay na galing sa Panginoon. Si Nene ang batang babae na may hawak na bag at nakaupo sa dulo ng lamesa, ang ipinintang Judas Iscariote sa hapag ng pag-asa. 10 years old lang si Nene nang unang makita ni Joey sa North Cemetery. Namatay siya noong 1 taon, 6 na buwan, pagkatapos ipanganak ang ikalawa niyang baby. Ang nicho niya ay nasa loob mismo ng bahay ng kanyang mag-anak, ginagamit na higaan. 18 years old lang si Nene noong mamatay. Ni Father Nonet Legaspi. Ang kaibigan ni Joey na si Father Nonet Legaspi ang pumunta mismo sa lugar ni Nene nang umpisahang hanapin ng pintor ang mga batang ipininta niya sa hapag. Si Nene ang unang hinanap sa mga disipulong yagit, pero siya ang huling nakita. Nagsabi na ako sa kanila na gusto mo ba mag-aral? Kasi tutulungan kita mag-aral kung gusto mo mag-aral. Gusto niya. Kinuha po kami talaga dito, naglabas po sa amin dito yung si Father Nonet Legaspi. North Fairview po, pinangupahan po ng bahay si Father Nonet doon. Kinuha po kami dito para makapag-aral sila sa labas. Si Helen ang lola at kumupkop kay Nene nang mawala sa Divisoria ang nabaliw niyang ina. Bukod sa pagpapaaral at pag-upa ng bahay, ipinagpundar din ni Father Nonet ng maliit na tindahan sila Nene. Ibinili ko sila na pwede nila itinda, no? Para sa, kasi madami din bata doon. Mga bibili din, mga estudyante rin, mga nanay at tatay na nandun. Masigasig at matalino raw si Nene. Street smart, sabi ni Father Nonet. Binibisita raw siya nito sa parokya at ipinakikita sa kanya ang sinulat sa notebook. Pangarap ni Nene maging doktor. Sinabi niya kay Joey na gusto niyang gamutin ang kanyang ina. Pero sandali lang at lumabo na ang pangarap ni Nene. Nagpaalam kay Father Nonet si Helen na uuwi raw sa probinsya dahil may kamag-anak na may sakit. Nakumpirma na lang daw ni Father Nonet na wala nang balak bumalik ang mag-anak nang makitang wala na silang gamit sa inupahan niyang bahay. Yun pala, ay ayaw ni Lola doon. Ayaw niya kasi nga,
Mas malaki pa yung kita kung magdidilihan sila kaysa magtinda siya ng kung ano-ano dun. May bahay na inireserba si Joey para kay Nene sa Hapag Village. Pero hindi maiwanan ng pamilya ang sementeryo dahil doon daw ang kanilang hanap buhay. Nakapagtataka na alam nila lahat ang tamang sagot sa mga tanong, pero iba ang kanilang ginagawa. Si Father Nonet mismo ay maraming natutunan sa kanyang karanasan sa pagtulong kay Nene. I learned a lot about who I am, what my weaknesses are, ano yung room ko for my own priesthood, kung saan ako nagkukulang. Dahil sa karanasan ko na rin Nene, kuminsan parang helpless ako eh. Helpless ako dahil gusto kong i-reject yung compassion fatigue. At a certain time, parang puro awa ka. Nakakapagod din awa eh. Takot si Father Nonet na dumating ang araw na siya ang magiging manhid sa pangangailangan ng iba. Naalala niya ang isang kasamahang pari na sinabihan siyang huwag magbigay ng limos sa pulubi dahil alaga ang mga ito ng sindikato. Every time na merong ganon, ang tendency mo is to think that way. Wala namang katotohanan siguro. Kung meron man, so what? Ano naman tingin mo sa kanila? Do you still see Christ in them or do you see panlulok? Nakikita ko to na nangyayari sa maraming Kristiyano. Priests and leaders of the church are also human beings. Pero how do you fight this kind of fatigue, di ba? At tagal ko din nga tinatanong sa sarili ko, do something out of love for God. Any kind of love that you give, it doesn't come from you. Ang anumang ibinigay na bunga ng pagmamahal ay hindi raw dapat pinaghihinayangan. Lagi raw itong may sukli at higit pa sa ibinibigay. Kasi alam mo, bumabalik din yung kay God. At pagbalik mo sa Kanya, ibabato sa iyo mas maraming blessings. God is such a poor mathematician. It doesn't count. It doesn't count. So, talaga babalik yan sa iyo. Yun siguro ang dahilan kung bakit kahit na anong itulong mo sa Kanya, hindi din naman niya alam paano gagamitin yung tulong na yun. Extra effort yun for them. Pagka binigyan mo sila, tapos yung paano nila exercise yung stewardship nila sa isang bagay na hindi nila paano gamitin. Towards yung end of her life, napakalambing niya sa akin. Kuya, huwag kang aalis, kailan ka babalik. At yung batang ito had been lacking so much sa attention, love and care, human love and care. That was the only thing that mattered to her. Ayaw niya ng ibang tulong. Ang gusto niya, ito yung basic sa akin. Merong nagka-care sa kanya. Yun lang, basic. May mo, marami kang natutunan. Oo. Ano yung pinaka-matinding natutunan mo dito sa mga Hapag kids? Nothing is lost when you give it to someone with love. Nothing is lost. May Easter ba itong mga batang to? Easter, ako, I really hope and pray na meron. Because definitely, they have been following in the footsteps of the cross. Even if di nila nararamdaman siguro Easter ngayon, they will realize na there is hope. So how do we fight CFS? Tandaan po natin ito. If one loves only from one's own personal human virtue, one can grow tired and frustrated. Manghihinayang ka lang. Paano malalamang nanghihinayang ka? Kasi ganito ka mag-isip. Sayang, pinag-aral pa man din kita. Tapos mag-aasawa ka lang kaagad. Sayang, pinaghirapan ko at ipinaglaban ko ang pag-ibig ko para sa iyo. Tapos pagtataksilan mo lang ako. Sayang naman ang mga taong ginugol ko para hintayin ka na mapa sa akin. Tapos sa iba ka lang pala mapupunta. Nasaan ang pangako mong ako ang iibigin mo forever? Inibig kita ng buong puso ko at kaluluwa tapos iiwanan mo lang ako? Parang pang telenovela yata yan ha. So, ano ba ang payo natin bago pa kainin ang ating isip at kaluluwa ng compassion fatigue? Ito po, always give and love from the loving heart of God, knowing that in His heart, there are no causes for regrets. Dahil sa puso lamang ng Diyos, ikaw ay umiibig at nagbibigay ng walang panghihinayang. Tandaan ha, nothing is lost when one gives from the abundance of God's love. Kasi walang nasasayang sa pag-ibig ng Diyos.
Ayan ang Easter message ni Lord sa atin for the rest of our life. Oo nga't namatay siya, di ba? Sayang ba? Hindi. At hindi siya manghihinayang umibig sa atin, magpatawad sa atin, at arugahin tayo kahit na paulit-ulit natin siyang pagtaksilan at iwanan. Ang punto, kapatid, huwag ka ring magsawa sa pag-ibig mo sa Diyos at sa kapwa. May magandang song noon na sumikat, Muntik nang maabot ang langit, by True Faith. Siguro narinig nyo na yon. Super nakaka-depress talaga ang song na yan sa idea niya. Bakit? Kasi pag sinabi mong muntik ko nang maabot ang langit, ang ibig mong sabihin, hindi mo naman talaga naabot ang langit. Sa afterlife natin, bad news yan. Kapag ganyan pala ang inaawit mo. Kaya, habang may buhay ka pa, do not be satisfied by being almost a compassionate believer. Kasi, pagsisisihan mo yan for eternity. This is a man who almost learned to walk. At a rehab center that almost got built. By people who almost gave money. Almost gave. But how good is almost giving? About as good as almost walking. This is a boy who almost had a bite of burger leftovers. From customers who almost gave him food as he waited behind the glass pane. When he fell asleep at the pavement, someone almost drove him to a shelter. And someone else almost brought him a blanket. And this boy? Well, he almost made it through the night. These kids almost had a community center. A contractor almost volunteered to build it. A carpenter almost worked on the crew. And everyone else almost gave at the fundraiser. They almost gave. Almost. And these kids? Well, they almost stayed out of trouble. This is a family that was almost fed. By neighbors who almost volunteered to help them out. Almost volunteered. When it comes to giving, almost doesn't count. This is a girl who almost had some money for her tricycle fare to school that afternoon. From a car passenger who almost bought her Sample Guido Lays. She almost went to school that afternoon. Almost. This is Lola Grassing. A lot of people almost helped her. One almost cooked for her. Another almost brought her to a doctor. Still another almost stopped by on her lonely chair to smile and hug her. They almost helped. They almost gave of themselves. But almost giving is the same as not giving at all. When you find yourself almost giving, hence, not giving at all anymore, then, maybe, compassion fatigue has set in. Reawaken your compassion by holding fast to the memory of the compassionate giver, because that is what it means to be a child of the Easter morning. Happy Easter to all. Happy Easter po sa inyong lahat. May God bless you.